O Diyos, sa umaga ito, Panginoon, lumalapit kami. Nagpapakumbaba sa inyong harapan. Ano man, O Diyos, ang mga kabigatan ng bawat isa sa amin sa umaga ito, amin pong dinulog sa inyo. O hallelujah, Lord, kay Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkanikat sa'yo ay pumisang. Sabi ng puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkalikat sa'yo ay pumisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklutan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na walang hanggang, mga papurit pagsama, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Sa pangit natin, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Gawin natin panalangin ng awiting ito. We worship you, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo na ikaw ay mamasdan, magkalikat sa'yo ay pumisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na walang hanggang, mga pagsulat pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah! Nawa'y maghari ka sa amin, Panginoon, kundi nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kawalatian sa kailanman. O hallelujah! Praise God, Diyos! Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah! Hallelujah na walang hanggang, mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Basta gano'n ipapanood, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Hallelujah na walang hanggang, mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman.
Jesus. Maghari kayo, Panginoon. Magpakailanman, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa paglilinis. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, O Diyos, sapagkat ginawa niyo pong banal na tahanan ng aming puso. Hallelujah, Lord Jesus. Glorify your name. Senyor Diyos, sa mataas na papulat pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. We worship the name of God. Patuloy po natin ibaba ang ating mga sarili sa ating Panginoon. At ano mga kabigatan sa ating mga buhay, patuloy po natin na ipagkatiwala sa ating Panginoon. Then ang Diyos lamang patuloy na ating lalapitan sa umagang ito. Ano mga kabigatan ng ating mga buhay, patuloy natin ialay sa Panginoon. At patuloy po natin ibigay sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship the name of God. Patuloy po kami, Panginoon, nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon. Patuloy po kami, Panginoon, nagpapasalamat o Diyos sa magandang umaga, sa magandang panahon, Panginoon. Na patuloy po namin nararanasan o Diyos yung katapatan at kadakilaan mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat o Diyos sa umagang ito, Panginoon, na muli mo naman, Panginoon, kami pinagkakipon, O Diyos, upang, Panginoon, sampayin, Panginoon, ang iyong pangalan sa umagang ito, Panginoon. Sige, Lord, sa iyong banal na kapangyarihan na dadaloy sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang iyong banal na kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon, maging, O Diyos, gagamitin mo, Panginoon, na magpapa-out, maghahayag ng mga salita, mga gagamitin, Panginoon, na tatayo, Panginoon, sa harapan ito, Panginoon. Lord, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, O Diyos, na walang iba, Panginoon, na Diyos, na patuloy po namin sasampayin, Panginoon. Hindi po namin makakaya, Panginoon, na tumayo dito kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mataas sa aming mga buhay. Sa tanging pangalan ng Jesus, ng aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga sa lahat. Bukas po tayo sa lahat. Efeso verse 5, talatang 15 hanggang 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging pangal sa habit. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos, kanyang pagkabasa. Sa umaga ito, ini-encourage ko po ang bawat isa na lahat po tayo tumayo. Excited na po ba tayo na magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Saan po malakas sa palakpak dyan para sa ating Panginoon? Hallelujah! Woo! Handa na po ba natin saluhin ang mga ragasang pagpapala mula sa ating Panginoon? Woo! Muli pa lang po natin ang mga kamay. Gamitin natin mga paa para sa sayaw at maparangalan ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya, ang pagpapala ng Diyos ay nasa atin. Amen? Salamat po sa kamusihan, sa pagkakasukuyan at sa pagkakasukuyan. Woo! Amen. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y nagsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di ko binutawan lahat ng isang pa sa katabi. Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Together, together. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya kami magsasaya. Kaya ako'y nagsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya.
Umalaga sa pagpapala, aking nakamtan. Wala sa ginamit ng sinabi ng Diyos. Amen. Woo! Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagaan ang buhay ko. Kaya tayo magsasaya. Kaya ako'y nagsasaya pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Hindi ko pinagdaanan lahat ng pangako. Umalaga sa pagpapala, umalaga sa pagpapala, aking nararanasan. Hindi ako magpapagalan hanggang sa pinapupuntan ko lang lahat ng mura. Kung sinaga saan kang napunta, umalaga sa pagpapala. Aking nakanta, umalaga sa pagpapala. Aking nararanasan, hindi ako magpapagalan. Kung sa'kin na ulang naman, sinduran, kung sinaga saan kang napunta. Umalaga sa pagpapala, umalaga sa pagpapala, aking nakamtanan. Amen! Pagkakas tumagpuro sa ating Diyos sa buhay. Naiwala ka tayo na walang imposible sa ating Diyos. Amen! Kung imposible sa paningin ng tao, at sila imposible. Mga kapatid, tawin na natin walang imposible sa ating Panginoon. Alam pa natin mga kamay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya na gawin lahat. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Basta kayo walang imposible sa ating Diyos. Kaya kay Jesus, kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya kay Jesus, kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, ibibigay ng Diyos. Pangako niya, pangako niya'y susuot. Sobra-sobra, pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kaya gawin lahat. Kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ang buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus, kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling.
worship our Lord Jesus. Patuloy ka namin, Panginoon, pupurihin. Patuloy ka namin, O Diyos, sasampahin sa Espiritu at katotohanan. Bagamat kami, Panginoon, ay maraming mga pagsubok, mga challenges na naranasan sa pang-araw-araw. Subalit ang iyong biyaya, ang iyong proteksyon, ang iyong gabay, O Diyos, sa inyong mga anak, ay hindi nawawala. Tunay nga, O Diyos, na kayo po ang aming maasahan. Sa panahon na kami, O Diyos, ay down na down, sa panahon na wala na po kami makapitan, O Diyos, kayo, O Diyos, ay nariyan. Handa po kayong sumaklolo, at hindi po kayo, O Diyos, nagkulang kailangan. Kaya sa umaga ito, O Diyos, hayaan ninyo na patuloy ka namin awitan, patuloy ka namin sambahin, buktiin sa Espiritu at katotohanan. Mga church, awitin natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang isasampahin.
Inulit ko kahit ako ay ganito. Walang katapusan pagmamahal. Walang pumipili ang puso. Aking ulan, di ka nagkulang. Kaya mo sa aking lahat. Ipagbubong mo. Walang hanggang sa pag-ibig kayo. Ibig mo ako. Isa pa rin natin kayo na kahit kailan di ka nagkulang. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Ayaw mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa aking walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo noon pa man, O Diyos, inibig mo na kami. Inibig mo ako noon pa man. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang katapatan. Kahit kailan, O Diyos, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pinabayaan. Sa kabila, O Diyos, ng mga pagkukulang, ay ang kabutihan, O Diyos, ay nanatili. Hallelujah. Sabihan kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Wala katulad ng pagsinag na gintong araw. Katulad ng pagsinag na gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay damlang. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pagmamahal. O sabay-sabay natin awitin, dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng magmulahi. Kung magmuno man, mundo'y magmunaw man. Ikaw ay maasahan, Panginoon. Hallelujah. Pagkakas nitong buhay, dakila ka. Yaw Diyos, ika'y pupurihin mo. Worship you, Jesus. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula ka sa ugat ng magulang. Bago naman naasahan ka namin, mundo nagmulaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas itong dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y
bigat sa bawat bighati, tagumpay na ay naroon. Tanguyang ang pag-asa kung kailan ay pinahon. Pag-ibig mo yan ay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong presensya, Panginoon, na naranasan. Patuloy ka namin, Lord. Tumulantin at nagakilain. Kayo, Diyos ang may taas. Kayo, Panginoon, ang mga Panginoon, Lord, sa umaga ito. Salamat o Diyos sa iyong katapatan. Salamat o Diyos sa iyong kadakilaan, Lord. Hindi nagpupupas. Simula noon, ngayon, mapakailanman. Pero o Diyos, sa may taas ang mga Panginoon, maluwag natin sa umaga ito. Sa Panginoon natin sa masabi natin. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa mga ito. Salamat sa Panginoon sa presensya na patuloy po nating naranasan sa pag-awitan, ay patuloy po nating naranasan ng ating Panginoon. Manaman po tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Alam ko na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin na iba't ibang ipagpapasalamat sa bawat isa po sa atin. Na may ginagawa ang Diyos sa bawat araw, sa bawat lumilipas na araw, sa bawat oras. Meron po sa atin na ibinibigay ang Panginoon na kabutihan lagi sa ating mga buhay. Kaya patuloy ko po na inanyayaan ang nais na magpasalamat dito sa ating harapan. Sino po ang may nais magpasalamat sa Panginoon? Amen? Magandang umaga po sa bawat isa. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakasimba na naman ako ulit. Ano po kasi yung kapag ka tinawag ka na ng Diyos, yung pag nawala ka sa Panginoon, ibig sabihin matagal kang din nakakapagsimba, tapos nakapahinga ka sa paglilingkod sa Diyos. Iba talaga yung mararamdaman mo, parang hanapin mo. Sabi ko nga, kapag nagbukas ako ng online Facebook, yung mensahe ng Panginoon na mga pastor na nakapanood. Sabi ko, ang sarap ng pakiramdam kapag nararanasan mo yung mga presensya ng Diyos, tapos yung mga mensahe ng Panginoon. Para bang kahit sa Facebook ko lang, kahit sa online lang yung mga mensahe ng Diyos, yung mga ng praise and worship, parang nanginilabot kayo, pakiramdam mo ng lalamig yung buong katawan mo na sabi ko, Lord, ang tagal-tagal ko na itong hindi nararamdaman dito ng parang sa online. Sabi ko, ang hirap na hindi ka nakakapagsimba. Oo, minsan talaga inaamin ko ako, may pagkakamali ako sa Panginoon na mga kasalanan na pero sabi ko, kahit ako nagkasala sa iyo, Lord, na talikod ako sa iyo, may mga pagkakamali ako na sabi ko, pero iba pa rin. Yung parang, ewan ko ba, sabi ko, bakit ganun? Parang parating pa rin hinahanap yung presensya mo. Minsan na po, nagtatanong ako kung may mga church ba ako. Yung parang naiisip ko yung dito sa simbahan natin. Miss ko na, sabi ko. May time na kakalabitin ka talaga ng Lord na, kakalabitin ka na, anak, may oras pa na, nablog mo ka na pero pilit mong kakalimutan na, ay, ano na lang ako. Parang naisip ko, total, nakasalanan na ako. Sabi ko, parang gano'n. Eh, pagpatwikod ko na lang, magpakalugnot na lang ako sa sarili ko. Total, gano'n naman, hindi impyerno, may impyerno. Parang yung gumisan, sumusulpot yun sa isip mo na gano'n. Pero, once na natutulog ako, bigla ako nananaginip ako na parang magtungkol sa Diyos. Parang parati akong kinakausap ni Lord na, ewan ko, minsan, talagang hinahanap ng sarili ko, kumbaga yung espiritu mo. Parang din mong hinahanap yung
Sa'yo ko na lang, Lord, inaano yung sarili ko kung ano yung plano mo na mas mabuti para sa akin. Bahala ka na, sabi ko. Gusto ko magpatuloy sa Panginoon kasi hinahanap para talaga ng sarili ko kaya. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na hindi niya ako iniiwan. Kasi napay ako sa Lord na nandiyan pa rin siya at hindi niya kami pinapabayaan ng Panginoon ng aking pamilya at aking anak. Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon. Naniniwala ba tayo na mapapatawad ang ating Panginoon? Amen. Salamat sa Panginoon sa patutuwa ni dahil ako natutuwa dahil alam ko na kapag ang isang mananampalataya ay nag-stop, talagang hindi po hayaan ng Panginoon na muli kang katukin ng Panginoon. Kaya ang Diyos po ay mapagpatawad. Kaya tayo nagkasala talagang papatawarin tayo ng Panginoon. Ako napapasalamat sa Panginoon Panginoon na kalakasan sa aking buhay. At ako nung inano ko na ako magtrabaho, bago pala ako umalis dito, sabi ko sa Panginoon na Panginoon, kung saan man ako dalhin, huwag mo akong hayaan na hindi pa ako makatagpo ng dadaluhan na church. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon kahit saan ako pumunta, talagang nakakatagpo ako ng church na para madaluhan ko. Kahit nagtatrabaho, talagang lahat po na napapasukan ko, talagang kinakausap ng Panginoon para lang mapagbigyan ako ng time para makapag-panambahan sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na talagang naroon po yung kapag anak ka na ng Diyos, talagang hindi kaya hayaan ng Panginoon na malugmo ka na lang. Kahit yung grabe yung nararanasan ng mga pagsubok, pero andun lagi, talagang ipaparana sa iyo ng Panginoon na tapat siya lagi. Ayaw tayo ng Panginoon na mapahamak. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon sa umagang ito at sa araw-araw, sa kalakasan, sa mga pagsubok, mga problema. Napapasalamat ko sa Panginoon na patuloy ko pong napapatagumpayan kasama ko ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sino pa po ang may nais papasalamat sa Panginoon? Wala na po ba? Na po tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tinatawagan po si Ate Camille para sa paghahayag ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Mesa pong pagpalang araw sa bawat isa. Kamusta po mga puyat po ba lahat? Sino po dito ang puyat? Lahat. Maaga na tulog. Amen. Tingnan nga natin ang ating mga katabi. Ayan, mukha bang anak ng Diyos? Siyempre naman. Dapat sa pag tinanong, mukha bang anak ng Diyos ang iyong katabi? Sabihin nyo, yes na yes. Mukha bang anak ng Diyos ang iyong katabi? Ayan. Glory to God. At tunay nga na ako po ay nagagalak na muling maimbitahan, mabigyan ng pagkakataon na magpahayag ng salita ng Diyos. At itong opportunity po na ito ay talagang binibigay ko ang credit sa Panginoon. So, bago po tayo mag-start, pakinggan na po natin sa scripture kanina. Buksan po natin ang Efeso chapter 5 verse 15 up to 17. Amen. Hayaan niyong basahin ko muna ang unang part. Sabi po rito, kaya't ingatan ninyong mabuti kung paano kayo namumuhay. Hindi tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong, na sinasamantala ang bawat pagkakataon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tayo po lahat ay sandaling yumukod, manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy na nangungusap. Dalangin namin, O Lord, na buksan niyo po ang aming mga espiritual na pangunawa at gamitin niyo po ang iyong lingkod upang maipahayag ang iyong pong mensahe. Tuloy niyo po akong itago sa iyong likuran upang hindi ang aking kahinaan ang makita, bagkos ang iyong pong kaluwalhatian at ang iyong pong karunungan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Yan. Sino po dito ang mga millennials? May mga millennials ba dito? Ayan, yung mga 80s, yung mga 90s, tayo tinaguri ang millennials. Pero yung mga 2000, mga 2010, let's say 2008, may tinatawag na Gen Z. Yan. Sino yung mga Gen Z dito? Yan, yung mga kabataan natin, mga Gen Z, meron na nga susunod yung Alpha, yung sunod na generation. Merong napakasikat na praise. Ang sabi sa praise is, ang shortcut yun, alam ko makaka-relate yung mga Gen Z dito, YOLO. Sino nakakalam ng YOLO? Yan, kunyari hindi alam, pero nakakita na yan sa Facebook. Ano ibig sabihin ng YOLO? And sabi doon, you only live once. At yan din yung mga nagiging praise or nagiging tumatatak sa isip ng mga millennials. Kaya meron akong kaibigan, nag-order siya ng gold, teacher ko. Sabi ko, yung mahal Sabi niya, YOLO. You only live once. Kinabukasan, wala na siyang pera. Kumbaga, dahil sabi niya, nag-sale yung ginto, in-order niya agad. Binayaran niya agad ng online. Kinabukasan, yung pera niya, budget na lang. Sabi niya, you only live once. Pero hindi ganon ang sinasabi ng Biblia, na kung saan uubusin mo ang lifeline mo or finances mo sa isang bagsakan lang. At sabi sa Biblia, sabi ni Apostol Pablo, kaya't ingatan ninyong mabuti kung paano kayo namumuhay. Ang title po ng aking mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay Mamuhay ng Matalino. Ang standard ng mundong ito, kapag tinawag kang matalino o madunong, ay yung taong nakapagtapos ng pag-aaral. Tama po ba? Pagtapos ka ng 4-year course, nakapag-masteral ka, subalit iba ang standard ng Panginoong Hesus. Iba ang standard ng Biblia. Ang taong marunong, sinong nakakaalam, paano malalaman na ang isang tao ay marunong? Malalaman mo ang isang tao ay marunong kapag inuuna niya ang Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And to acknowledge the Holy One is understanding. Yun ang tunay na marunong ayon sa Biblia, ayon sa salita ng Panginoon. Yung may takot sa Diyos. Ibig bang sabihin nito, manginginig tayo kapag tayo nag-pray? Talagang bow down tayo? Hindi ganon. Ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos, kinikilala mo ang sovereignty ng Panginoon at inaccept mo, kinilala mo ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas. Yun ang definition ng Bible sa taong marunong. Hindi sa standard ng mundong ito na kung saan nakapag-masteral ka or nakapagtapos ka ng 4-year course. Though maganda rin na ikaw ay may inaral. Pero iba ang standard ng Biblia. Dahil alalahanin natin sa government natin, mga matatalino yan. Mga lawyer, di ba? Matataas, mga polsay. Pero ang gawa ay saliwa. Ano yung nakita natin last year? Hindi ako namumulitiga. Pero nakita natin yung mali-malitang pera. Pero mga aral yung mga tao na yan. Wala silang pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At hayaan niyo ibigay ko sa inyo ang unang point o unang puntos. Ingatan kung paano ka mamuhay. Be very careful how you live. Verse 15. Tayo po ay mga buhay na patotoo. Sino dito yung mga buhay na patotoo? Tayong lahat, mga anak ng Diyos.
your life is shaped by your thoughts. Ito yung habits sa Proverbs chapter 4, verse 23. Ang sabi, be careful how you think, for your life is shaped by your thoughts. Ibig sabihin, kung ano yung habit mo, yan ang nagiging buhay mo. Kung ikaw ay pag-isip mo pa lang, ang inuuna mo na ay cellphone, wala namang masama, lalo na kung ang trabaho mo is nakabase sa online. Pero kung umaga pa lang, cellphone ka na, ang nakita mo na yung problema, ang nakita mo na yung gulo. So, ano yung umaga pa lang na nakatanim na sa isip mo? Gulo na. Diba? Imbis sa pagkagising mo, nag-devotion ka, nanalangin ka sa Panginoon, meron ka agad peace of mind. Meron ka agad na pangunguna ng Holy Spirit sa buong araw. Kaya be careful how you live. Yung iba, sinasabi na, bahala na si Batman. Kaya ang tanong ng pilosopo, kung bahala na si Batman sa desisyon natin, sino ang bahala kay Batman? Di ba? Joke po yun. Ay, walang natawa sa joke ni Ate Camille. Ayan, so hindi ganun yung buhay natin na, ay, bahala na bukas. Hindi yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, ingatan natin kung paano tayo mamuhay. Alam niyo mga kapatid, dito sa Kalpi, tama ba? Kalpi, Uwas. Kagabi, nag-o-observe ako dun sa terrace sila mama. Iba yung ipipreach ko. Na-preach ko na po ito sa church namin sa Taguig. Ang ipipreach ko po sana yung mga powerful women of God. Mga ginamit ng Panginoon ng mga kababaihan. Subalit, nangusap ang banal na spirito kagabi habang ako ay nag-aaral. Habang nire-review ko yung PowerPoint ko, pinakita ko yung mga dumadaan. Masasaya. Tapos yung kabila namin, nag-video. Kaya walang masama. Kasi pista, di ba? Hindi naman tayo KJ. Kaya lang, nangusap ang Panginoon na, Camille, tingnan mo ang mundo. Tingnan mo ang lugar. Mga taong nagsasaya, hindi sila aware kung ano yung gulo na nangyayari sa mundo. Aware ba tayo na tayo ay nasa crisis? At tayo ay under ng state of emergency? Kasi nanganganib yung ating energy, yung langis, yung kuryente, nanganganib. Pero nung napunta ko sa Kalpi kagabi, nung isang araw, sabi ko parang walang problema sa Kalpi. Masaya ang mga tao. Doon sa amin sa Taguig, naghahanda. Meron akong kasama na co-teacher, pumunta sa Pure Gold. Pinuno ng delata yung kanyang cart. Isa ko namang co-teacher, nag-order ng online yung solar daw na lutuan. Nagpa-panic buying sila. Sabi ko, buti pa kayo may panic buying. Ako, panic lang. Nagpa-panic buying yung ibang tao doon sa amin. Yung iba, yung mama ko, uling. Sabi niya, wala yung mga kuryente na yan, solar na yan. Pag nasira yan, maghanap tayo ng uling. Because sa bagay, kasi dito sa Kalpi, nakita ko kahapon nagsisibak ng kahoy. Di ba? Mayaman ng Kalpi, walang problema. Pero doon sa amin sa Taguig, ang mga tao, talagang sa term namin, aligaga. Takot sila na magutom. Kaya, naisip ko kagabi, nangusap ang Panginoon na ito ang i-preach kung paanong mamuhay bilang matalino. Mga kapatid, walang masama na magsaya. Hindi tayo KJ. Subalit ang sinasabi ng Biblia, ingatan natin ang ating pamumuhay. Hindi lang tayo puro saya. Dahil ang araw ay pasama ng pasama. So sabi po dito, ang ating mga desisyon ay merong eternal weight. So, meron po akong tanong sa inyo. Yan, may tanong ako sa inyo. Sagutin nyo na lang sa inyong sarili. Kapag nagkaroon ng pangmalawakan na crisis, tayo ba ay handa? Kapag nawala yung kuryente, siyempre wala ng wifi.
Baka hindi makayanan ng mga Gen Z. Habang nagkaroon ng matinding taghirap, tayo ba ay handa? Amen? Kayo na lang po ang sumagot sa inyo pong mga sarili. At sa ikalawang puntos, samantalahin ang panahon, making the most of every opportunity. So, sabi ni Apostol Pablo, samantalahin natin ang pagkakataon habang meron tayong time. Hindi yung katulad sa ginawa ng co-teacher ko na nag-ipon ng delata. Nung pandemic, ginawa din niya yun. Kaya nung natapos yung pandemic, pinamigay niya yung lata. Kasi ngayon, inulit na naman nila, nag-ipon na naman sila ng delata. Sa ating mga Kristiyano, samantalahin natin habang may panahon pa, hindi mag-ipon. Samantalahin natin na mag-aral ng salita ng Panginoon. Unawain ang kanyang salita, samantalahin ang panahon na tayo ay makapaglingkod. Habang may panahon pa, because ang panahon ay pasama ng pasama. Aware ba tayo sa nangyari kanina? Kasi lagi akong tumitingin sa news. Kanina sa White House, sa US, nagkaroon ng kaguluhan. Nagkaroon ng dinner. Andoon ang pinakamataas na pinuno, si Trump. Habang sila ay nagdi-dinner doon sa White House, biglang may narinig na hindi ko maunawaan kung pagsabog, sabi ng ibang news, pagsabog, iba naman pagputok sa baril. Kaya yung mga agent niya, bigla siyang kinover. Diba? Nagkagulo ngayon sa White House. Sabi nila, mayroong attempt na murder kay Trump. Diba? Pagpasama ng pasama ang araw. Pasama ng pasama habang lumilipas ang panahon. Kaya habang tayo may pagkakataon pa, samantalahin natin. Ang ating faith, ang faith na meron tayo ay hindi fear-based. Hindi nakabase sa takot yung pananampalataya natin. Ay, nagkakagulo na sa US, nagkakagulo na sa Iran, sa Israel, sa Middle East. Kailangan, hindi ganon. Hindi ganon ang faith natin na nakabase sa takot. Kapag nagkakagulo na, ang isa-isip natin, Lord, handa na ba ako? Kasi, ang sabi ng Biblia, ano sabi ng Panginoong Yesus, ito yung inaaral sa Christian community, sa mga researcher, na sabi ng Panginoong Yesus, malalaman mo na paparating na ang katapusan kapag, sabi ng Panginoong Yesus, nakita mo yung puno ng, puno ng igos na nasa kapanahunan na. At sabi ng mga researcher, yung sinasabi ng Panginoong Yesus ngayon ay ang bansang Israel. Kapag nakita na natin, ngayon kinakampihan pa yan ng US, pero kapag nakita natin na pinagpulungan na yan ng lahat ng bansa at yung templo sa Israel ay binasak na, nagkaroon na ng kaguluhan, yung mga Kristiyano ay pinersecute, alam na natin, nananalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Nakita natin nangyari last February 28, kagulo kami sa church after ng practice. Sabi, Ate Camille, binomba sa ang part yun ng Dubai. Kasi may mga kapatiran kami na nasa Dubai. Yung iba nasa Jordan, humingi ng prayer. Pray nyo kami dito, binobomba kami. At Israel daw Iran. Diba? Yung una, yung US, binomba yung Iran. Tapos yung Iran, nag-retaliate. Ang binomba yung mga katabi niya. Sabi ng mga kapatiran natin, ng mga OFW, mga kapatid, pray nyo kami dito, nagkakagulo, nasa shelter kami. Pati yung mga kapatiran sa Israel, buti na lang na-intercept ng Iron Dome. Pero kung wala yun, talagang sabog sila. Sa shelter na sila, pero alam mo may mga nadamay na mga Pilipina. Kaya samantalahin natin ang pagkakataon. Alam niyo si Satan, ito yung pinakaunang
panloloko niya sa mga Kristiyano. Mahaba pa ang panahon. Pwede ka pang magsaya. Gumawa ka pa ng gusto mo. Kasi bibigyan ka pa ng pagkakataon ng Panginoong Yesus. Pero mga kapatid, yan ay pandaraya ng kaaway. Darating ang araw na pagsisisihan mo na dapat sinamantala ko ng maglingkod sa Panginoon. Dapat sinamantala ko ng mag-aral ng Biblia. Alam niyo mga kapatid, darating ang panahon, ipagbabawal ang Biblia. Habang may pagkakataon pa, kung kaya nating i-memorize by our heart, hindi lang by mind, by our heart, i-memorize na natin. Darating ang panahon, ipagbabawal na ang Biblia. Nalungkot nga ako dahil merong isang university sa US na kinulong yung isang Kristiyano kasi nag-pray siya. Pinagbawal na, may isang area, may isang state doon. Bawal ka nang magpahayag ng faith mo. Nakakatakot, di ba? Pero tayo dito sa bansang Pilipinas, pag may Biblia, minsan tinatago ka eh. Kaya baka makita, tawagin akong hallelujah. Huwag natin ikahiya ang salita ng Panginoon. Dahil ang buhay natin, hindi lang nakabase dito sa lupa, meron pa tayong eternal life. At sabi ni Apostol Pablo, make every opportunity. Habang may pagkakataon pa, samantalahin natin. Yung unang puntos, ingatan kung paano tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Ikalawang puntos, sa verse 16, samantalahin ang panahon. Bakit? Sapagkat ang araw ay pasama ng pasama. Maganda mayroong Facebook. Sino dito may mga Facebook? Mga mami, mga kabataan, lahat may Facebook, di ba? Sabi nila, dapat separate eh. May Facebook ng matatanda. Biro ng mga Gen Z ngayon. Sa amin sa Manila, usong-uso yun. Dapat may Facebook yung matatanda. Pero, sabi ko, grabe naman yung mga Gen Z makaano sa mga millennial. Bakit ko sinabi? Kasi sa Facebook, nalalaman natin yung nangyayari sa buong mundo. Sabi sa Christian community, mas maraming namamatay na Kristiyano sa kapanahunan natin kaysa nung 70s. Aware ba kayo sa nangyari sa Nigeria? Na mas talagang genocide. Pinatay lahat ng mga Kristiyano. Merong isang terrorist doon, initak niya, di ba, iba baril. Meron siya kakaibang itak eh. Nabasa ko lang sa balita. Pagka itak niya dun sa mga Kristiyano, pati bata, initak. Basta binagaan sila, hinilera sila, pinagtataga sila. Tapos nakita niya yung Biblia. Sino may Bible? Ayan, kita niya yung Bible. Tapos yung itak, ipunas niya. Ginawa niyang punasan ng kanyang itak o ng kanyang palakol, yung Biblia. Ganong kasama ang mundo. Sa Nigeria po nangyari yun. Totoo, kahit i-research po ninyo ngayon, mas maraming pinipersecute na Christian sa kapanahunan natin kaysa noong 70s. Kaya sinasabi ko, mapalad tayo dito sa Pilipinas. Hindi tayo napapersecute. Doon may mga kakilala lang, Kristiyano ba, nagsisimba, pero okay lang yun. Kailangan masanay tayo. Dahil sabi nga, kapag ikaw ay pinapersecute, mapalad ka. Sabihin, ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero pag hindi ka pinapersecute, di ba, may magsabi na, ay, nag-preach ka pa naman, tapos ganyan yung bibig mo. Normal yun, mga kapatid. Pero, sabi ni Apostol Paul, mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. Dahil tayo ay mga buhay na patotoo. At ayan, so, tulad po na sinabi ko, samantalahin natin ang pagkakataong lumago, pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, at pagkakataon na maging buhay na patotoo kay Kristo, living testimony. Pag nakikita tayo, dalawa lang yan eh. Yan ang Kristiyano. Pero meron pang isa.
Kristiyano yan. So, dahil tayo ay living testimony, nawa sa dalawang ito, ang masasabi sa atin, yan ang born again Christian. Amen? At sa ikatlo pong puntos, malapit na po tayong magtapos, unawaing mabuti ang plano ng Diyos. Understand and seek what the Lord's will is. Huwag kayong maging mangmang, sabi po sa verse 17, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ngayon po, maraming busy. Kanina, na-bless ako kay Sister Janet Pagdating ko, nauna siya. Oh, glory to God. Kaya to maaga nag-prepare na. Kung nakaka-bless talaga, kahit na sinabi ni Sister Janet, may mga bisita siyang iniwan. Glory to God, yan ang Kristiyano. Unahin ng Panginoon. So, sabi po rito, unawain ang plano ng Diyos. Sa tingin ba natin, plano ng Diyos na tayo ay magsimba? Amen. Kaya tingnan niyo yung mga katabi niyo, mga matatalino yan. Kasi imuna nila ang Diyos. Iba, busy magluto. Wala naman masama magluto. Busy magluto, busy sa bisita, ano pa ba? Busy mag-video okay. Natakot ako ni Nico kagabi. Sabi niya, naku, iba yung pista dito. Masaya, may nagtatagaan. Pero joke niya lang. Sabi naman si may kausap namin, dati lang yun. Ngayon may mga tanod na, medyo aral na yung mga tao ngayon. So, joke lang po yan. Inside joke lang po. So, tulad po ng sinabi ko kanina, unawain mabuti kung ano ang plano ng Diyos. Yun po ang taong matalino. Inuunawa, ano ba ang plano ng Diyos sa akin? Plano ba ng Diyos na manatili ako sa kasalanan? O plano ng Diyos na mag-step up ako ng another level ng paglilingkod sa Panginoon? Alamin natin, ano ba ang kalooban ng Panginoon? Alam niyo po sa church namin, sa Taguig, lagi sinasabi ng aming pastora na kapag may kapatiran na bumalik, ba nawala, bumalik, tanggapin lang natin. Tanggapin. Kapag may nagsimba na LGBT, tanggapin. Hanggang lumalapit sila sa Panginoon, tanggapin natin. Kasi natutuwa ang Panginoon kapag hindi natin hinuhusgahan yung mga nalayo. Dapat tanggapin natin. Magpasalamat tayo. Praise God! Answered prayer na ako, bumalik ka sa church. Ganun yung turo sa amin. Hanggang maaari, iniiwas sa amin yung pagchichismis. Di yan nawawala. Sa church namin, meron din Sa ibang churches, meron din. Di yan nawawala. Pero ang sabi ng aming leader, kapag may bumalik na kapatiran, huwag na kayo magtanong-tanong, ano ba nangyari sa'yo? Tanggapin nyo, yakapin nyo. Sabihin nyo, answered prayer kami kapatid kasi bumalik ka sa Panginoon. Amen? So yun ang plano ng Panginoon. Tayo ay laging lumapit sa Kanya. At kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, kanang bumalik doon sa dati mong buhay. Kasi nakaapak ka na sa ginto, bumalik ka pa sa burak. Ano yan, yung putik. Nasa ginto ka na, balik ka pa sa putik. Doon ka na sa ginto para mag-level up yung iyong paglilingkod, yung iyong pananampalataya. At ang Panginoong Yesus nagbigay ng example ng talinghaga kung ano yung mga matatalino. Sino nakakaalam dito yung talinghaga tungkol sa 10 mga dalaga? Ba yung 10 virgins? Nahati yun. Paghahatiin natin yung 10, ilang grupo ang mabubuo natin kapag hati natin sa 2? Ilan yung membro? Batig 5. Ayan, bilang naging school. So, merong 2 grupo doon. Yung 5, sabi ni Jesus, matalino. Yung 5, mangmang. Sabihin, iba yung isip nila. Dahil nasasalubungin nila yung groom, kasi ang custom sa Jewish, kapag sa tradition, kapag ikakasal,
yung groom, susunduin niya yung kanyang bride dun sa bahay. So yung mga abay, sa ating term natin abay eh, kailangan nakaabang sila sa groom. Tapos meron silang prosesyon. Ibig sabihin, may kasama yung groom habang naglalakad papunta doon sa bahay ng bride. Ngayon, itong 10 dalaga, yung 5 doon, nagtabi sila ng extra oil. Kasi wala namang flashlight noon eh. Meron silang ilawan. Siyempre, langis yung gamit nila. Kung sa atin, sa gasera, gas, di ba? Sa kanila, oil. Yung 5 naman na hangal na dalaga, hindi sila nagtabi ng extra oil. Baga, darating na rin agad yung groom. Maya-maya andyan na yan. Kaso, maghahating gabi na, hindi pa dumarating. So ngayon, nagpanik na yung 5 mangmang na dalaga. Sabi nila, hala, papaubos na yung natin. Papaubos na yung langis natin. Ngayon, nanghingi sila doon sa 5 dalagang matalino na may baon na extra oil. Pahingi naman kami kasi mauubos na. Sabi nung 5 dalaga doon sa 5 mangmang, ay naku, sakto na to sa amin. Bili na lang kayo, wala pa naman. Kaso, nung bumibili sila, syempre, sino bang magtitinda ng hating gabi? Diba? Dumating ngayon ang groom. Ngayon, ang napasama sa prosesyon ay yung 5 matatalinong dalaga. Dahil bago mamatay yung kanilang apoy, nailagay na nila yung extra na oil. Ganun kinukumpara ng Panginoon yung kanyang kaharian. Sa darating na panahon, may mga matutulad doon sa mangmang na dalaga at may matutulad doon sa matatalino. Alalahanin natin yung pananampalataya natin, hindi natin pwedeng iasa yan sa leader, sa pastor, sa pastora, kung sino man ang key leader. Hindi natin pwedeng sabihin na pahingi naman ng ng pananampalataya mo para magamit ko. Hindi yun, kanya-kanya. Ano man sinisignify ng oil sa Bible? Sino nakakaalam? Ang sinisimbolize ng oil ay ang banal na spirito. Sa darating na panahon, may mga tao sa churches na merong Holy Spirit at merong wala. Kaya sabi ng pastora namin, kahit anong bigay mo na salita ng Diyos, hindi tumitimo sa puso, parang ganun lang Kasi, hindi nag-aas sa Holy Spirit. Kapag ang isang tao may banal na spirito, hahanap-hanapin niya salita ng Panginoon. Hahanap-hanapin niya yung banal na pamumuhay. Kasi yun ang nais ng Holy Spirit. At ang nais ng laman, alam niyo yung nais ng laman? Matulog. Di ba? Ang aga ng service, 9 o'clock. Sa amin, 8 o'clock eh. Buti nga dito, 9 o'clock. Kailangan ng 7:30, nandoon ka na. Ang gusto ng laman, lalo pag umuulan, ako, sarap matulog dun sa tagig kasi malamig. Biglang, ay hindi, linggo ngayon, bangon. Lalo na dito, malamig, madaling araw. Nagising ako kanina alas 3, alas 4. Sobrang lamig, parang ako nasa Baguio. Ganun ang laman, huwag ka na magsimba. Ano ka na lang, magsaya ka na lang, manood ng TV, mag-cellphone ka na lang, huwag ka na magsimba. Yun ang laman. Pero ang Holy Spirit, ang gusto niyan sa church. Ang gusto niyan gawain ng Panginoon. Ang gusto niyan maglingkod. Kaya mapalad kayo kasi sinunod nyo ang banal na spirito. Huwag tayong tumulad sa mga 5 dalaga na mangmang na sila ay walang Holy Spirit. Namuhay sila ayon sa laman. Sino dito ang gusto sa 5 matatalino? Siyempre, lahat. Sino dito ang gusto dun sa 5 mangmang? Ayan, wala. Aware po ba tayo na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Amen! Dahil masaya. Aware ba tayo na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus? Amen! Yung ibang Christian, tagal naman ni Lord. Parang sa 5 virgins, no? Ang tagal naman dumating ng groom. Mag-ano muna ako, magsasayaw muna ako. Wala pa naman si Lord kaso, nandun ka sa gitna ng... Ano yung nakita natin sa uwas? Yung may... perya. Kasi pista may perya.
Ang saya dito. Bilang dumating si Lord. Nandun ka sa peryahan. No, wala nakakaalam kung kailan ang babalik. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24 verse 36, ang sabi ni Lord, walang nakakaalam kung kailan magbabalik. Ang nakakaalam lang ay ang Diyos. Pati yung mga anghel niya hindi alam, pero ready sila. Kaya mga kapatid, be prepared. Tingnan ninyo ang nangyayari sa Israel. Tingnan ninyo kung anong nangyayari sa nilang current events. Maging aware tayo. At mga kapatid, pasama na ng pasama ang panahon. Pag tumitingin ako sa Facebook, puro meme. Puro meme. Puro katatawanan. Kaya darating ang panahon, kahit seryoso na yung nangyayaring kaguluhan, gagawin pa rin joke. Mga kapatid, hindi joke ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Huwag tayong tumulad doon sa 5 mangmang na dalaga na wala silang baon na extrang oil. Huwag tayong mamuhay ng mga Kristiyano na walang banal na spirito. Mamuhay tayo bilang marunong. Sabi ni Paul, live as wise and not as foolish. Sabi po sa Kawikaan, alam niyo po, favorite ko tong verse na to. 16, tama po ba? Yan, makipagbukas po kayo sa akin sa Kawikaan chapter 14 verse 12. Kawikaan chapter 14 verse 12. Ang sabi po dyan, there is a way that seems right, but in the end, the way leads to death. Merong daan na sa paningin mo tama, pero sa dulo pala nito ay kapahamakan. Mga kapatid, kapag tayo ay namuhay na sarili lang natin, kapahamakan ang bagsak natin. Pero kapag namuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kabanalan ng Diyos, ang daan natin ay tama. Pero kapag sarili lang natin, na hindi, okay lang, naunawaan ako ni Lord. Hindi ganon. Diba? Merong isang pelikula, nakalimutan ko na po yung title. Hinamak niya yung matanda, kasi yung matanda may dementia na, pero Kristiyano siya. Hinamak siya nung lalaki na nasa early 30s pa. Sabi niya, o tingnan mo ngayon, matanda ka na. Nung bata ka, laging pinapangaralan mo kami ng salita ng Diyos. Tingnan mo ngayon ikaw, matanda ka na. Nandito ka na sa home for the aged. Kawawa ka na, pinabayaan ka na ng Diyos mo. Sabi nung lalaki, nagulat siya, nagsalita yung matanda. Sabi, ang mga taong wala sa Diyos ay namumuhay na katulad ng isang prisoner. Prisoner na bukas ang selda. Habang ine-enjoy niya, dahil nakita niyang bukas pa yung selda, ginagawa niya yung gusto niya. Hanggang yung time mo biglang times up na. Lang sumara yung selda. At yung prisoner na hindi umalis, nakulong na siya. Ganun na mangyayari sa taong wala sa Diyos. Akala mo masaya pa kasi hindi ka pa pinapalo ni Lord, wala pang mensahe sa'yo si Lord, hanggang sa magulat ka na lang, sumara na yung selda. Time's up ka na. Diba? Ikaw, bumalik ang Panginoong Hesus o dumating ang iyong kamatayan, nasa gitna ka ng kasalanan. Habang may panahon pa, sabi ni Apostol Pablo, mamuhay ka ng bilang isang matalino. Samantalahin mo ang pagkakataon at unawain ang kalooban ng Diyos. Sa itong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong buhay na salita. Dalangin namin na kayo po ang mangusap. Kayo po, Panginoon, ang tumimo sa aming mga puso. Mamuhay kami, Lord, hindi lamang sa aming knowledge, hindi lamang sa aming kaalaman,
kundi mamuhay kami, Panginoon, na may wisdom na nagmumula po sa iyo, mula sa iyong salita. Salamat, Panginoon, na ang buhay namin dito sa mundo ay tunay nga po na hindi po panghabang buhay. Tulungan niyo po kami, Lord God, na mag-invest para po sa eternal life. Ayaw po namin, Panginoon, na pagsisihan namin ang dulo ng aming buhay. Lord, sa iyo po namin pinapasakop, Lord God, ang buhay ng bawat isa. Salamat, Lord, sa mga anak niyo po na naririto, mga matatalino, Panginoon, na inuna po, Lord God, ang iyo pong kalooban. Kayo po ang maluwalhati, mapapurihan at maparangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.